Pwede mo po open yung camera natin. Dito. Silipin mo sila po ito. Sige, kung makikita mo. I'll be taking a screenshot of those four present. May pasok daw kayo. Na-exam pa pala nila sila naman. Exam pa sila. Hanggang ngayon. Pagpasok ng room, walang tao. Ito nga. Ito sa left. Ang photo niya rin. Kamusta? Effective ba ang study habit natin? Ng prelims? Nakita niyo yung result? How was it? So, hopefully, mag-bounce back tayo next exam kasi kakaunti lang yung assessments natin. Hindi naman super dami. And we don't really have lots of chance para mabawi yun. So, kayo ang babawi na. Baka isipin niyo si Sir ang babawi ng scores ninyo. Kayo ang babawi doon. Hopefully, makabawi kayo. May midterms pa naman. May isa pang prelims. May finals pa. Marami pang exams na darating sa buhay niyo ngayong semester. Marami pa kayong chance para habulin yun. So, focus tayo sa learning. Hopefully, huwag kayo mag-focus lang sa grades. Focus nyo matuto tayo. And yung exam, nandyan yan para i-assess kung natuto kayo. So, wala naman akong ibang way para malaman kung natuto kayo, di ba? Exams lang naman. So, kung hindi ako magpapa-exam, paano ko malalaman na deserve yung pumasa sa subject na talagang natuto kayo? So, exam lang. Kailangan natin ipasa yung exam. Ilan ang passing? Actually, passing rate ng 60 dapat. So, kakunti lang talaga yung pumasa. Pero, hindi naman super importante yun. At isang exam lang naman yun. Hindi naman na ma-define ang grade ninyo ngayong semester. Actually, yung exam na yun is a test. Test, parang check ko lang kung nasaan level kayo as a whole. And medyo feeling ko mababa talaga yung foundation natin sa statics. Kasi yung binigay kong problems, although somehow, let's say medyo mahirap siya, siguro. Pero personally, ang dadali nun. Madadali lahat yun. Kaya 7 items yung binigay ko. Kasi expected ko, kada problem kayang isolve ng 5 minutes. 10 minutes. Kaya 7 yan, kaya madami. Usually, kaya kapag konti lang yung problem sa exam, ang expectation ng prof nyo, isang problem, 30 minutes sa solve. So, matagal talaga. So, kaya marami yun, 7 items for 2 hours. Kala ko talaga makasolve siya ng mabilis. So, I'm not sure kung ma-adjust natin yung difficulty. Pero hopefully, kayo yung mag-reach nung hindi yung difficulty yung bababa sa level ninyo. Kayo ang aangat sa difficulty na exam. Kasi ganun talaga yung lumalabas sa board exam. So, saan ba tayo natin-prepare sa board exam naman? So, anyways, I will be taking a screenshot ng mga present niya. Sana. So, hopefully, galingan ninyo sa susunod na assessment natin and marami na yung makapasa. So, smile. Smile, smile. Kahit fake lang. Kailangan natin yung smile ninyong fake. Okay, smile. Habang isang exam pa lang, yung lumalampas. Kasi pag marami na exam, baka hindi nyo na magawa eh. Sige, smile tayo. Smile. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, pwede nyo lang patayin yung camera. So, ngayon, ang didiscuss natin is yung mga lumabas sa quiz natin. Hindi naman lahat, kasi 6 yung, ito yung problems. So, solve lang natin yung 3 doon. Kasi yung iba doon, madadali naman talaga. Actually, kahit yung i-solve natin, baka madali lang din. So, let's see. One, two, one. Okay. Yung number 1, marami namang nakasolve, so medyo okay naman. Yung 3, 4, yung mga kasunod, hindi ko na alam yung nangyari. Let's solve. And so I believe nakikita na yung nakashare. Isa-solve lang natin ngayon yung number 3, yung number 4, and yung number 5.
So, prepare nyo na yung sarili ninyo. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa yung study method. Pero I believe or I hope kapag may lumalabas na results sa exam, mag-reflect kayo sa mga ginagawa ninyo. Kasi kung ano yung score nyo, yun lang naman ang magkasabi kung effective yung ginagawa ninyo ngayon. So if you pass, then do kung ano yung gusto mong ginagawa. Kapag nag-feel ka, ibig sabihin yung ginagawa mo ngayon, hindi siya okay. Hindi siya effective. So that's how we learn. So ganun lang. Hopefully, mag-reflect tayo sa mga ginagawa natin. Yan talaga. Sinasabi ko na to kasi ayoko talagang after ng semester na to is marami yung hindi makatuloy. So hopefully, ayusin natin. Matuto tayo. Discuss natin yung number 3, number 4, and number 5. Yung number 6 kasi is madali yun. Kung isi-check nyo talaga closely, sobrang dali nun ng solution doon. Kukunin mo lang yung force, divide mo yung area, double shear siya. So, anyways. Yung number 7 naman, naibigay ko na yun as example. Yung number 1, madali yun kasi kukuha ka lang ng internal reaction. Yung number 2 is, sana po yun? Yung number 2, naibigay ko na din yun, so kaya niyo yun. Dito tayo sa number 2. May ayun doon. Right? Okay na ata. Next ang select. Wait lang ba? Doon. Nasa labas. Oh my Pwede sila ng exam. Meron ko na. Baka 40 na ata, sir. Tama talaga. Ako lang ba? Oo, meron na. Ano naman yun, sir? Hindi ko makinta. May gamot. Wala pa kayong klase? Ito sir, oh. Ito ako. So, March 26, 40. Dito. No. Mga burger. 40 nga, mga party. Okay. Siguro. Sige, wait lang. Pinatas ko. Nira-record ko kasi siya. So, pinatas ko lang yung record. Okay, so let's solve this problem. Ito yung problem number 3 ng ating exam. So, sa problem na to, mayroon tayong beam na sinusupport nitong dalawang rods natin. And given sa atin yung cross-sectional area ng rod na to kay AB, tapos yung rod na CD. Ang pinapahanap sa atin, ano itong W na to? So this is a triangular load wherein yung W siya yung maximum na weight na pinikerry ng ating beam. Ano section yun? Kasi nga from this W papunta sa 0, so pababa yung load na yan. And sabi dyan, ano dapat si W para yung average normal stress sa rod is hindi mag-exceed ng 300 kPa. So, importante dito na masunod lang natin yung condition. Yun lang naman. Basta yung stress hindi mag-exceed ng 300 kPa. Okay ka na doon. Yun lang yung requirement sa atin. So first, ang gagawin natin is to check. Okay, so pwede kang kumuha agad ng reaction, pero syempre wala pa yung W. So yung mga reactions na makukuha mo dyan, naka in terms of W. So okay lang yun. Pwede rin kunin mo muna sa stress. So stress muna tayo. Before that, let's list yung area ni AB. Isa-isa lang, may nang kalaban. So area ni AB is 10 square mm. Yung area ni CD ay 15 square mm. Ba, okay ka na sa area? Diba, stress is force over area lang. So may area na tayo. And yung stress naman natin, or yung allowable stress natin, is 300 kilopascal.
And ito ay both for AB and CD. Okay, so parehas silang 300 kilopascal yung allowable. And kapag inilagay natin yan sa formula na stress is equal to force over area, pwede nating masolve yung force, yung maximum force or yung allowable force para kay AB and para kay CD. So yung stress natin is 300. Pay attention sa units. Si kilopascal yan ay kilonewton per square meter. Okay? So lagay mo kilonewton per square meter. So importante na natandaan nyo yung diniscuss natin ng pinakauna, yung units. So hindi ko na uulitin. So aralin nyo na lang. Importante yan kasi meron nagkakamali sa units. Sayang. Anyways, ito yung unit niya. So nakakilonewton per square meter tayo. Then, you either have to adjust this meter square, gawin mong mm square, or itong area, siya yung gawin mo na ka-meter square. So, kayong bahala. So, i-multiply natin si area kay stress and we'll get the force. Diba? So, multiply natin sa area. Hindi natin, ha? This will become force is equal to stress times area. Ito galing. So, the area, punta muna tayo kay AB, force AB. Unahin natin si force AB. So, yung area niya is 10 mm squared. So, we have to convert it papunta sa meter. So, ano yung conversion? So, 1 meter is equal to 1,000 mm. Pero dahil naka-square yun, mag-square tayo dito para yung units. So, marunong naman tayo sa conversion, hopefully. And may makukuha tayong sagot. Diyan. Okay? So this will yield an answer of 3,000 times 10 divided by 1,000. 3,000. 300 times 10 over 1,000 squared. So 0.03 kilo Newton. So parang ang weird tingnan nitong 0.03 kilonewton, gawin nating naka-newton. So 0.03 times 1,000, that's 30 newton. Okay? So ang maximum force na allowed kay AB is 30 newton. So bawal siyang lumagpas sa 30 newton. Punta tayo kay CD. Okay? So, para kay CD, repeat lang natin yung process. Ang stress na allowed sa kanya ay 300. And para naman doon sa isa, ay yung sa area niya is 15. Okay, so 15 naman. Ganun din. 1 over 1,000 squared. Diba? So, ganun lang ulit. So, 300 times 15 times 1 over 1,000 squared. So, gawin na natin na naka-newton. So, yung kilonewton dun kanina, i-times na natin sa 10 raised to 3 or 1,000. So, 4.5 newton. So, hopefully, hindi kayo nalilito sa units. So, pag nalilito sa units, pwede nyo naman take step by step yung units natin. Ayoko lang bumagal tayo dahil sa units. So you have 4.5 Newton. Actually may mali yata ako sa ano. Yung sa una. Then it's 3, not 30. Kita may mali akong multiply dito sa nauna kanina. And lang nagdarian. Diretso ko na. 10 raised to 3. It's 3 Newton. So hopefully nagsasolve kayo para ma-check ninyo kung nagmamali si sir ng calculator like yung nangyari ngayon. So it happens. So 3 Newton ang maximum force para kay EB
And 4.5 Newton naman ang maximum force allowed kay CD. So ano pang ibig sabihin nun? Yun yung reaction. Diba? Kasi kapag dinrawing natin ang free body diagram nitong AC, sige, pasimplihin natin, ito yon. And merong load. Ito yung load kay AC. Triangular. Itong triangle. Triangular. Then, ito yung W. Siyempre, may reaction dyan. And pataas yun. Saan galing yung dalawang reaction na to? Yun na yung CD and AB. So, rods yan. So, kung ano yung orientation ng rod, so directly vertical, yun din ang magiging direction ng reaction. So, itong dalawang forces na to, sabi dyan, si AB dapat siya ay 3 Newton maximum and si CD siya ay 4.5 Newton maximum force. So, sir, dalawa to. Paano ang diskarte mo dyan? So, hindi mo ipagsasabay isa-solve yan. So, pipili ka lang muna ng isa. Okay? Kasi, sa actual, hindi naman marireach ng sabay nung ating rods yung maximum nila. Like, sabay silang magtatama sa 3 and 4.5. Possible mangyari na sabay, pero very rare na magsabay yon. Merong isa dyan na siya yung mauunang ma-reach yung maximum force. Okay. Merong isa dyan na mauuna. So yung term natin dyan sa mga higher years, ang tawag dun ay siya yung nag-govern. Ibig sabihin, kung tayo ay mag-analyze or kapag magde-design tayo, sa kanya tayo titingin. Kasi siya yung unang ma-reach yung failure load o yung load kung saan mag-fail na, masisira na yung material natin. So, pipili ka lang ng isa. So, try natin or assume natin na si AB siya ay 3 Newton. So, nasaan si AB? Ito. 3 Newton. Ito ay assumption muna natin. No, so, assume natin na siya ay 3 Newton. If that is the case, ano dapat si W? Yun ang ito yung catch dito. Ano si W para si AB? 3 Newton lang. Okay? Yun ang mangyayari dyan. And kapag pinili mo naman si CD, ano dapat si W para si CD malimit natin sa 4.5 Newton. So kung papansinin mo sa part na to, kung inassume na natin na si AB ay 3 Newton, ano na lang yung ano natin? Itong load kay CD. And yung W. Anong si CD ha? Hindi mo isasabay na 3 Newton to 4.5 Newton yan. Hindi mo isasabay. Pipili ka lang ng isa. So if si AB, so ang unknown ay si CD, yung force dito, and si W. So, meron tayong dalawang unknown. So, actually, may horizontal pa dyan? Wala. So, itong particular object na to, ito ay free na mag-side sway. Allow dyan. Kasi walang magre-resist ng movement sa gilid. Pero sa particular problem na to, hindi naman siya concerned. Ang kailangan lang natin is yung resistance niya vertically. So, anong si CD and si W? And by observation, sana nakita mo na, sir, kapag nag-moment tayo sa C, dito, matatanggal na po yung CD na anon. Si W na lang. Baka sabihin mo, makakansa si W kasi nakatutok siya doon. Hindi. Kasi area loading yan. Diba? So, if we do summation ng moment sa C, sana makita mo na si W na lang yung matitirang anon. So, ibig sabihin, i-check natin kung ano yung value ni W if si AB ay 3. Then, repeat the process para naman sa CD. So, try natin ha. So, pababa or papuntang counterclockwise si W if mag-moment sa C. Tapos yung 3, siya naman yung clockwise. So, ang distance or ang haba ng ating beam ay 6 meters. So, if we do moment sa C, we will have the 3 Newton times yung 6 meters. Okay, 3 Newton, 6 meters. And that is equal to, ano tong W? Ilagay natin. Kung alalahanin mo, anong ginagawa natin dito? Area lang. Diba? Pero dahil moment, so area times yung distance from the point kung saan ka nag-moment papunta sa centroid. And that is, dahil nandito tayo sa buka, 1/3 ng 6. Okay? So ano yung area?
So you have the base na 6, tapos yung height, siya na yung W. Siya yung hinahanap nating magnitude. So, hahabulin natin to, may mga kakulangan pa tayo sa knowledge right now. So, with this, you will have 1/2 ng W and yung length na 6 meters. Okay? Then, ano pa ba? Yung distance na 1/3 ng 6. So, 1/3 ng 6 meters. Okay? Sana nasusundan. You have the area, then yung distance. So, pwede mo i-cancel actually itong 6 dito. Yan, cancel. Cancel. Ano pa pwede mo i-cancel? So, simplify natin. You will have 3 Newton is equal to 1/2 times 6 times W times 6 meters times 1/3. So, simplifying, you will have 3 Newton is equal to 1/2 times 1/3 is 1/6 times 6 meters. So, yung 6 makakancel, di ba? Then, W. Okay? So, ang next natin gagawin, may meters pa dito, di ba? So, W lang naman yung kailangan natin. Importante yan para sa unit analysis. So, divide natin siya into, divide natin both side by 1 meter. Okay? Para makancel lang yung meter doon. Para yung maging unit ng W is 3 Newton per meter. Importante kasi meron nagkamali sa units dito. Ang nilagay naka 3 Newton. So, bakit po Newton per meter? Kung papansinin natin sa mga previous examples, ano yung unit ng uniform distributed load? Di ba naka-Newton meter? So, always yun, naka-Newton meter talaga. Kasi, dinedistribute mo yung force per meter. So, pag binultiply mo yun sa length, magiging Newton na. Kasi naka-Newton per meter siya initially. So, ibig sabihin, dito, para maging 3 Newton yung carry ni AB, dapat yung ating V or yung ating W ay naka 3 Newton per meter din. Okay? Pero hindi pa tapos dyan. Kasi kailangan mo din i-check ano yung kanyang value if yung CD naman ang titingnan natin. So, papalitan natin ngayon. So, instead of AB yung titingnan natin, punta tayo kay CD. So, lipat natin. So, this is force AB and para naman kay CD, siya ay 4.5. So, hopefully nakikita nyo na yung nangyari. Okay? So, mas mabilis to kung master nyo na yung topic. So, anyways, same process, magsasummation tayo ng moment. So, kanina sa C, kasi nga, gusto natin makuha yung, gusto natin makancel yung CD. So, now, kay EB tayo mag-moment. Para yung ano, si W lang. Okay? So, summation tayo ng moment. Summation tayo ng moment kay A. Okay? Then we'll have this counterclockwise and clockwise rotations equal. So for counterclockwise, yung 4.5. For clockwise, yung W. Okay? So counterclockwise, 4.5. Distance is 6 meters. So hindi ko na ilalagay yung units kasi ang result din yan ay naka-Newton per meter. Okay? So hopefully nasusundan yun. And this is equal to same process but except ngayon yung distance is hindi na 1/3 ng 6, di ba? Nasa vertex na tayo. So it should be 2/3 ng 6 meters. So it should be W or area muna, 1/2 ng W times ng 6. Then yung distance is 2/3 ng 6. So this 6, pwede mo na i-cancel yan. Yung 2, maka-cancel din. Eh, hindi naman required mag-cancel agad. Pero para lang mabilis. So, ano yung matitira sa atin? Okay, so we will have yung 6/3. So, simplify natin. 4.5 is equal to 6/3 W.
then it should be 4.5 is equal to 3. No, 2 W. We will be dividing both of this by 2 para W lang yung maiwan. So, ilan yan? 4.5 divided by 2.25 Newton per meter. So, these are your final answers. Pero, ang tanong kasi sa problem, determine the intensity W. At kung makikita nyo sa test paper, isa lang doon yung pinapahanap. So, saan sa dalawang to ang pipiliin natin? So, kapag ganito, ang pipiliin mo is yung mas mababa. So, think of it like this. Kapag pinili mo si 3 Newton per meter, ano ang mangyayari kaya? Mag-feel or masisira yung CD. Kasi anong sabi natin? 4.5 lang yung maximum na kaya niyang dalhin na force. So kapag ginamit mong W ay 3 Newton per meter, which is obviously mas malaki kung ilan lang dapat yung W, kung 4.5 Newton ang carry ni CD, mag-feel siya. Okay? So pipiliin niyo yung mas mababang load. So, kung hindi nyo makuha sa isip nyo kung paano nangyari yun, pwede mong itry kunin. Okay? Try mong ikunin si CD if yung W ay 3. Okay? Just try. Try mo. W is 3. Tapos kunin mo yung reaction. Kunin mo si CD. You will see na mas lalagpas siya sa 4.5. Eh, bawal nga siya lumagpas doon. 4.5 na yung maximum. So always, kapag pinapakuha ka ng maximum load na pwedeng i-apply and meron kang choice na pagpipilian, always choose yung pinakamababa or mas mababa. So here na ang sagot natin is yung 2.25. So may mga nakatama naman dito. As you can see, ang highest natin 88. Hindi ko lang kung napansin nyo. So this is your answer for this item. So 2.25 Newton per meter. So may mga nakatama naman, and highest nga natin 88, diba? So sobrang taas. Almost ma-perfect na nga nila yung problem. And actually yung mga mistake pa ng mga nasa taas is yung mga careless mistake lang. Mga mistake na kaya naman sanang itama. Yung mga nakalimutan lang. Kung babalikan mo, ang process natin, kinuha mo lang yung area, kinuha mo yung stress, kinuha mo yung force na maximum for each rod, then ginamit mo yon para makuha si W. So parang pabalik yung nangyari. Diba? So galing tayo sa stress, bumalik tayo sa force. Usually kasi ang ginagawa natin, may force muna, pinapakuha si stress. So most often, nangyayari dito sa board exam. Sabi ni most often, nangyayari talaga siya. Ganito talaga yung setup ng board exam natin. So, hindi pwedeng hindi ka lalampas dito nang hindi ka marunong. Yun ang point natin dito. So, you have to study, focus, align yung priority. Ano pa yung priority mo? And then, okay? Do you have questions though? Okay ka pa? Okay ka pa? Parang nakatulog ka na. Okay pa? Okay. Do you have questions? Tanong. Wala. Sige. We'll proceed with the next item. Okay? So, for this problem, sabi dito, mayroon tayong joint na subject by this axial force na 6 kilopounds. Ang pinapakuha lang naman sa atin dito ay yung normal stresses
Okay, normal stresses nung alin? Nung AB and nung BC. So, sa view na to, si AB at BC, flat lang, di ba? Kasi 2D, naka 2D. But we know that since sinabi sa problem na yung member na to ay 1.5 inch thick, what does it mean? Diba? So, in isometric view, meron pang ganun dun, which is 1.5 inch thick. And yun yung gagamitin natin para sa area. Diba? So, pinapakuha ay stress sa AB and stress sa BC. So, we can start with the areas. So, hindi naman required unahin to. Pero pwede na natin gawin kasi alam mo na. Ano yung area ng AB? Nasaan ba si AB? Ito. Diba? So, kung iisipin mo, ang thickness ng AB, ito yun, 1.5 inch. As shown sa figure, 1.5. How about the width? Yung thickness na 1.5, yan yung hindi mo makikita. Yan yung paganon na 1.5. So, kung gagawin mo yung area, ito yung area niya. So, another 1.5 inch, which is a rectangular. Diba? You have the area. May area ka na agad. So, 1.5 squared. Inch squared. Okay? Then, yung area naman para kay BC, nasaan ito? So, wala pang angle na involved dito ha. Kasi, as you can see, ito yung length. Yung binigay na dimension sa'yo na 4.5, siya mismo yung length. So, kung ito-drawing natin yung area na to, so ito ay AB. Para kay BC, ito yon, nakahiga. Higain natin. Yan. This is 4.5. Okay? Tapos may lapad. O ganyan. 1.5 din. Kasi same naman na wood to. So kung anong thickness ni AB, hindi ng thickness ni BC. So yung area, 1.5 times 4.5. Okay, so kung okay na kayo sa part na to, alam niyo na kung paano siya kunin, then that's great. Okay, so okay na pala tayo sa area. So probably, dito ka nalilito sa force. Ano po ang pinapakuha? So normal stress. Average normal stress. So in essence, ang definition ng normal stress ay siya yung stress normal or perpendicular to the surface. So kung ang surface na AB ay nakatayo, ito yung orientation, nakaganon. Diba? Ito, nakatayo. So ano yung perpendicular sa kanya? Di horizontal. Diba? Si BC, ano yung orientation ng area? Nakatagilid. Nakaganon. Yan. So ano dapat yung kanyang normal stress or normal force? Perpendicular. Hindi dapat nakaganon. Diba? Ibig sabihin, kailangan natin kunin itong dalawang force na to. That's how strema works. Kung may area ka na, mayroon ka ng, alam mo yung area na yon, ano yung dinedefine ng area na yon, and ano yung pinapakuha sa'yo, shear ba or normal, you have to find kung ano yung force na perpendicular or parallel doon. So normal ang kailangan natin, perpendicular. So ito na nga. So saan galing tong dalawang force na to? Kay 6 kilopounds. Isa lang naman yung in-apply na load dyan. So we can draw a free body diagram out of this knowledge. So this is your 6 kilopounds. So lagay natin 6 kilopounds. Sabi dyan, ang member ay smooth. So what does it mean to be smooth? Kapag smooth po yung member, wala siyang resistance parallel. Diba yung pag nag-i-slide tayo sa mga slides, kapag smooth siya, walang shear basically. Yun ang gustong i-point nun. Walang shear, wala tayong force parallel sa surface natin. Walang resistance sa part na yun. Ang ibig sabihin, ang meron lang dyan is yung normal force nga. So para pasimplihin ng bagay-bagay, ang pwede mong gawin, mag-drawing ka ng reaction. So meron tayong reaction dito. Ano ang sabi sa reaction? Reaction are always perpendicular sa
surface natin. So kung ito yung surface mo, naka-incline, so yung reaction, pag ganun. I believe nabanggit ko na ito ng unang topic. So kapag patayo, di pa ganun sa reaction, always perpendicular. Pasimplihin na natin, so kung ano yung direction ng normal force, yun na yung, nandun na yung direction ng reaction. And equal na lagi, or equal na sa part na to, si normal force, kay reaction. So kung magdodrawing tayo ng free body diagram, you will have this. Ito na yung force kay BC. And this one, yung horizontal, ito na yung force kay AB. So kung titingnan mo, parang familiar to. Di ba ganito yung nangyayari sa method of joints? Yes, ganun talaga. Yun talaga yung mangyayari sa problem na to. Magme-method of joints ka para masolve si AB and si force BC. And then pag nasolve mo na yung dalawa, i-divide mo yung area. Tapos ang problema natin. So, si 6 kilopounds, syempre kailangan natin i-define yung angle. Si 6 kilopounds, siya ay at 60 degrees with respect to the horizontal. How about BC? Sabi doon, itong inclination natin, okay, so pakita natin. Ito yung inclination, ito si B, ito si C, right? Okay? So itong force BC na to, pag ganun yan. So hopefully hindi na kayo nakakonfuse bakit siya pababa. Same concept sa law ni Newton. If there's an action, there's an equal and opposite reaction. So kung i-consider mo itong particular object na to, siya ay pataas. Pero kapag tininan mo siya sa perspective ni BC, anong ginagawa niya? Tinutulak niya yan pababa. So anyways, ang importante dito is angle. Yun ang goal natin makuha. If this is 20 degrees, ano yung angle ni BC? So hindi ko alam kung automatic na to sa inyo sa point na to. But force BC will have an angle of 20 degrees with respect to the vertical. So ibig sabihin, kapag meron tayong surface na naka-inclined, tapos given yung angle niya with respect to the horizontal, kapag naglagay tayo ng any object, or let's say force, na nag-act perpendicular sa surface na yon, magkakaroon siya ng angle with respect naman opposite sa kung ano yung, kung saan naka-anchor yung angle ng surface. So, nasa horizontal yung BC, 20 degrees. Yung force, 20 degrees din, pero sa vertical naman. So, hindi ko alam kung automatic na yan. So, saan ba galing yung angle na to? Paano nangyari yan? So, if you look closely, ito yung ating angle, exercise natin. Then, this is your 20 degrees with respect to the horizontal. Ito yung object. Right? And ito yung vertical. Vertical. Now, itong line na to, pwede natin i-extend. So, ipakita natin saan galing yung 20. Okay, so trigonometry to. So, kailangan natin makuha si trigonometry para pag nag-instructor niyo ulit ako next year, hindi ko na ituturo. So, saan galing? So, ito ay isang right triangle. Right? This is a right triangle. Itong angle na to, 90 degrees yan. So, hopefully, nakikita niyo yung pagiging 90 degrees niya kung bakit nangyari yan. Kasi nga perpendicular, di ba? So, this is 90 degrees. Then, ito, 90 degrees din. Kasi nga, straight line to. Yan. And this one, this is 90 degrees as well. Kasi naka-perpendicular. So, if this is, let's say this is theta, hindi natin sure kung ano siya. Okay? Ito ay theta. Kung alalahanin mo, sa trigonometry, meron tayong theorem na if this is an angle theta, itong nasa kabila, this is angle theta as well. Equal yung angle na yan. So, sana naaalala. So, ibig sabihin, ito ay theta din. Pag hindi mo naaalala to, patay tayo dyan. Ano yan? High school pa yan. So, balikan mo kung nakalimutan mo na. So, this is theta.
Kung hindi mo tinatamad kang balikan, tanggapin mo na lang. So kung theta yun, theta rin to. So this is also 90 degrees, right? Kasi right triangle yan. So this is theta, this is theta. And alam mo na yung angle na to, ito ay, yes, siya ay 90 degrees. Okay? Eh ano po kaya itong angle na to? Ito. Ayan. So kung pupuntahan mo yung triangle na to, kung saan nasusundan pa, mas maganda i-try mo to on your own. Ayan. So if this is 20, this is 90, ano to? So yung buong triangle na to, ito ay 180 degrees. Tama? Yung sum ng interior angles. Tinanggal mo na yung 90, minus 90. So itong dalawang to, yan ay 90 degrees na lang in total. Ibig sabihin, this angle right here, this is 90 minus 20. Right? This is 70. Eh, alam natin na itong dalawang to, pag pinag-add mo, ito. This one. Diba nakaganon to? Nakaganon? Yung dalawang to, 90 degrees din. Eh, itong kabila, ay 70 na. Diba? 70 na yan eh. May karugtong yan sa other side, diba? Ito yung theta. Eh, 70 na to. Eh, pag pinagsama sila, 90 din. Then, this angle, this must be 20 degrees as well. So, automatic ngayon, ito na, nakita mo na, equal yan. Laging equal. So, kung ito ay theta, ito ay 20, yung kabila 20, so hence, yun yun. Kaya 20 din yun. Ito, at ito, yun. So, ito na rin yun. And, so, automatic yan. So, hopefully, next time, pag nakita niyo yung similar scenario, maging automatic na sa inyo yung angle. Huwag yun na masyadong pahirapan yung sarili. You can derive the concept using trigonometry. Pero I'm hoping na maging automatic na siya sa atin. So, ako naman naging automatic to sa akin, 4th year na ako. So, you're actually early kung maging automatic na siya sa iyo ngayon. So, medyo late na yan ang time ko. Kasi wala nagtuturo sa amin. So, this is 20 degrees. And mapapadali niyan ang buhay mo kung gets mo na agad kasi alam mo na ito ay 20 degrees. Diba? So, ang dali na. May method of choice na lang tayo. Kung summation tayo ng forces, anong uunahin? Vertical. Para makuha natin agad si BC. So, up is equal to down. You will have 6 sine 60. Vertical component. No, 6 is equal to, so baliktad yung aking pababa yung 6. We will have FBC cosine 20. So, hopefully hindi na tayo nalilito. So, naka-cosine tayo kasi naka-anchor sa y-axis yung ating angle. So, kapag naka-anchor sa horizontal, yung opposite nun, yun yung vertical. So, pag naka-anchor sa vertical, yung adjacent naman niya, siya yung vertical. So, galing yan sa cosine. Diba? Ano si cosine? Adjacent over hypotenuse. So, ano yung hypotenuse? Siya na yung force. Ano yung adjacent? Siya yung component. So, ano yung adjacent ng 20? Diba when we say adjacent, katabi. Diba? So, ano katabi niya? Yung nakatayo. So, kaya cosine. Okay? When we say sine, opposite. So, ano yung opposite? Yung horizontal naman. So, hopefully, hindi na malito doon. So, you will have force BC agad-agad. May sagot na tayo kay force BC. So, 6 sine 60 over cosine 20. So, pag may concept pa yung hindi malinaw, huwag kayong mag-hesitate na itanong. So, you only have one chance. And actually, ito yung chance nyo para mahabol yung mga backlogs natin sa fundamentals. Okay, so you will have 5.5296 kilopounds. Okay, you want to store that sa kahit anong letter kasi gagamitin mo mamaya. Then, solve for force AP. Summation
force, horizontal naman tayo. Pag ganun, is equal to pag ganun. Okay? You will have force AB, siya yung horizontal, papuntang right. Papuntang left, itong horizontal components ng 6. And now force BC. So 6 cosine 60 plus force BC sine 20. Okay? So you will have force AB equal to, kasi may force BC ka na, 5.5296. Okay? So 6 cosine 60 plus FBC sine 20. So 4.89. 4.8912 keeps. Now, you have the two forces, force AB and force BC. Meron ka ng area for AB and BC. Pwede mo nang kunin yung normal stress. Okay? So, normal force yung dalawa. So, normal stress ang makukuha mo dito. So, stress for AB is force AB over area ng AB. So, that is force AB is 4.89. And area ng AB is 1.5 squared. 1.5 squared. So 2.17. 2.17 kilopounds per square inch or 2.17 KSI. So marami naman nakasama nito, nakasolve dito. But this is your answer. Okay? Sana nakikita niyo kung paano siya nakuha. Si BC naman, diretso na natin, it should be 5.5296 over 4.5 times 1.5, right? This is the area. 1.5 times 4.5. So, should equal to 0.82 or 8192. So, 82 KSI. Diba? So, dali siya. Dali. So hopefully, this is clear to us. Susundan ang nangyayari. If not, then sana masundan. Magawa ng paraan. Masundan kung paano nangyari yung mga bagay-bagay. Questions? Yan ka pa? Okay ka pa? In terms of their axis. Okay pa? Okay pa tayo? Kasama yung kanilang Okay. axis. Last problem na. Another example ng ating rotation. Last na to. Hindi ko na-discuss yung iba. Kayo nang bahalang aralin yun. Yung isa naman doon, ipakita ko lang ng real quick mamaya. But, yes, ito yung last. This is actually easy din. And believe mo or not, lumabas na to sa board exam. Not this exactly. Hindi to exactly siya. Pero same concept. May buto, may dala-dala siyang bola. Pinapak ko yung board exam. Malabas na sa board exam. So, actually, no, kasi nagtuturo ako ng mga board exam topics. So, lumalabas siya. And everything na ituturo ko sa inyo, ito yung mga bagay na na-encounter ko ng board exam. And I believe hindi lang naman siya board exam wise. Sa mga kasunod na subject, tutulungan din naman kayo niyan. Hindi kayo mahirapan. Yes, let's go. Solve natin to. Or in a circular road, wala naman circular road, kaya curved road. So, meron tayong kamay na may dala siyang 5-pound na stock. And then, assumed to be smooth, yung humerus H, siya ay nag-exert ng normal forces na FC and FA dito sa buto na to. On the radius C, so meron dito. And doon sa ulo na. Okay? If the smallest cross-sectional area of the ligament B, so yung force B, alam po nakikita niyo. Ayan. Diretso yan sa ligament B. Diba? Kasi dito siya lalabas eh. So tatago siya doon, pupunta siya sa ligament.
So yung smallest cross-sectional area ng ligament is 0.3. So may area na tayo agad ng B. So ano yung greatest tensile stress wherein yung ligament natin ay may experience niya? So wag na kayong ma-confuse kung bakit may greatest pang sinasabi dyan. Bakit may kailangang greatest? Kailangan na yung access niya. Well, automatic yan kasi yung smallest area ay 0.3. So the moment na ginamit mo yung 0.3 as area, greatest na yung makukuha mo dun. Kasi again, ano yung formula natin for stress? So yung stress para sa ligament is force ng ligament over area ng ligament B. So kapag lumiliit po si area, di ba, hopefully nakikita mo yung nangyayari. Diba? Kapag lumiliit si area, pagliit ni area, paglaki ng stress. Eh gagamitin natin yung smallest na area. Eh di automatic greatest yung makukuha natin yung stress. And may area na tayo. 0.3. So ano na lang problema mo? Yung force. Saan mo kukunin yung force? Eh di galing dito sa mga loads. So baka confusing siya ngayon kasi may mga buto-buto. So i-drawing natin ang free body diagram. So nasaan po nag-act yung load? Mula dito, papunta doon sa kamay. Which is perfectly horizontal. Okay? Horizontal yan. Walang binibigay na angle maliban sa angle ng loading. So ibig sabihin, yung buto, horizontal. And so hopefully maiwasan niyo yung pag-overthink ng mga loads ng bagay-bagay. So horizontal. Let's say itong dulo, yung point G, siya yung dulo ng free body diagram natin. Yan. Tapos itong point kung saan nag-act si C and A, tawagin nating, I don't know, let's say H. Okay? So doon nag-act si C. Ito ang point na to. Note mo na si C and si FA, they are both acting at the same point. So huwag niyong i-overthink na, sir, parang hindi naman sila parehas ang pinag-act sa drawing. Okay, you don't have to overthink this one. It has to be. Kasi mahirap nang isolve yan kapag hindi. Pero kaya pa rin. But for this one, parehas yan sila ng point na pinag-act. Dito, sa connection, sa joint, kumbaga. So this is your force. Force A, this is force C. So they are both acting at the joint kung saan yung H ay nakakonect dito sa buto na to. So hindi naman yun ang concern natin. Kasi ang concern natin ay si force B. Siya yung gusto natin ma-solve. So nasaan siya? So according to the figure, si force B, yung starting point ng force, kasi ito. Yan. This is force B. Siya ay nag-act, itong point na to, act at a distance 2 inches mula sa doon sa kung saan man nag-act yung FC and FA. Ito yan, 2 inches. Diba? And yung load na G, yung 5 pound stone, ilagay mo na din. Siyempre downward kasi weight yan. Laging pababa yan. 5 pounds. Ang distance naman niya mula dun sa joint ay 14 inch. So at this point, I believe nakikita mo na ang gagawin para makuha si force B. So si force B kasi meron siyang angle na 75 degrees with respect to the horizontal. Ayun. Kapag nag-moment tayo sa H, let's do that. Summation moment sa H. Let's say, pag ganun, is equal to pag ganun. Okay? So you will have FC and FA, maka-cancel na. Or wala silang distance with respect to H. So si force B and 5 pounds na lang yung meron. Diba? Tapos sa problema. Happy tayo dito. So you will have 5 times 14 is equal to force B times 2. Pero dahil naka-incline yan, may horizontal, may vertical. So vertical ang lalabas kasi yung horizontal, diba? Wala namang distance yun with respect to this point H. So yung patayo ang meron. Which is sine ng 75. Right? Sine. So yung FB, diretso na natin, yung force B natin, is 5 times 14 over 2 sine 75 and 36.2347 pounds. Okay? Store mo yan. Saan? Then we have the force AB, FB.
Lagay mo na yan doon sa stress. Sa stress, sa B. So, 36.2347 over area, 0.3. Wala na. Wala na to. Nandyan ka na. So, 120.78 So let's PSI. try an example using yung ating Okay, that is your final. Formula. So, madali lang siya. Kung nahihirapan, is okay. You have lots of time on your hands. Kung malaman, di gawin ng paraan para magka-time. Kasi kung gusto nating 1 year na lang or 1 sem lang sa Extrema, di lahat ng kailangan mong matutunan tapusin mo sa isang semester. Okay, so that's it. It's the answer for this item. Starting from best, And so, kung gusto natin na si Extrema ay matapos na mabilis, di ba yung, kumbaga, yung aral natin, balik tayo dito sa ating fiction parang fiction oras, 100 hours let's say. Kung hindi mo maubos yung 100 hours na yun, hindi malamang next semester mo ubos yung another hours na hindi mo na maubos. Again, kailangan natin matuto para makatapos. Siguro kung hindi kailangan natin matuto. Ayan, meron tayong time. Wala na. More or less kapag kasi tayo pumasa nang hindi naman tayo natututo talaga, darating tayo sa point na required pa rin tayong aralin yan Since meron naman sa tayo, conference, sa fourth year, or before tayo graduate. na 10, Kung ayaw na natin ma-stuck pa, so we have to learn talaga. Kasi kung pumasa man tayo ngayon, kung hindi natututo, so darating yung point, yun nga, sa compre, hindi ka pa rin gagraduate hanggang di ka pumapasa sa exam. So, hindi mo talaga aralin pa din. So, why not now? Kailangan pa mong i-delay. You have to learn it right. acceleration is So, hopefully, nasundan ang mga bagay-bagay. Iwasan niyo pag-overthink ng solutions. It could be, or possible reason talaga ng overthinking natin sa solution is the lack of mastery. So, hindi kasi tayo, hindi natin master yung topic. Hindi tayo sure na, wala pa tayong confidence kumbaga, sa pag-solve natin. Hindi tayo confident na tama yung ginagawa natin. Kasi nga kulang tayo sa exposure sa mga problems. So kung nagsasolve ka ng maraming problems, and syempre kapag nagsasolve ka, siguro naman may mga way kayo para i-check kung tama ang sagot nyo. Pwedeng merong solution talaga yung particular problem na yon, or may kasabay kayong mag-solve ng kaklase, so pwede kayong magpalitan. Sagot mo dito, sige ba tayo mag-solve? So, mag-build ng confidence yan actually. Kung tama yung sagot mo doon, and always na nangyayari yun, magkakaroon ka ng confidence. Next time, pag nag-exam ka, kahit na first time mo masolve yung problem, edi goods tayo doon. Confident ka. Ganito ako sa quiz eh. Sa practice, solve ko siya. Ito again, dito sa example siya ay gumagalaw in circular motion with a center. Okay. So, hopefully, natuto tayo. And sa tingin ko naman, walang tanong kasi walang nagtatanong. And si centripetal acceleration Walang tanong, right? points in the They don't have direction questions. where velocity And so before, actually tapos na tayo. Hanggang doon lang. Yun lang talaga yung is plano kong direction i-discuss is na. always toward the Papakita ko pala yung prelims. and this inward acceleration Ito yung sinasabi ko, baka hindi nyo nasundan. acceleration which means Ayan. center C. Meron tayong formula. So ito naman, marami nakakuha nito actually. Merong iba na which is AC nagkamali because equal to V squared nung nag-moment sila, over 0.5 lang yung ginamit nilang RA distance. radius. Papakita ko Circle. Kapag naglagay ka ng force dito, Center of halimbawa nag-cut ka dito. Gusto mo mag-cut dyan. centripetal force na Yung force na to, yung kay B, ito yun. times And kapag velocity nag-moment ka kay A, ang distance ay hindi 0.5. si velocity is yung Tama yun, meron pa din, oh. Ilan yan? vehicle. Yung radius. Yung si RSB radius. Ano yung radius? 0.1. Dito sa center point. Diba? So yung distance na gagamitin mo ay hindi 0.5. It should be 0.6. Okay, yung ating So may nagkamali dyan. Ang ginamit ay 0.5. meron tayong, So mga maging isang equation, attention to detail. Kumbaga. centripetal acceleration. Hindi 0.5 ang gagamitin mo kapag nag-moment ka kay A. Ito naman, ito ay may example na ako. For sure nakita nyo na to. Angular. Marami kayong mga agam-agam sa buhay. Kasi naituro ko na siya. Ibig ko sabihin na ituro ko na yung free body diagram. Kasi kapag may free body diagram ka na, basic na yan. And also, ano po si A? Pin.
yung ating units, kapag kinukuha natin, Pin. circular device, Ano pag sinabing is the pin? rectangular Di ba ang pin, ang reaction side. dalawa? Kapag yung ating So meron sa inyo nung nag-solve dito, ang kinuha lang ay si vertical. Actually, hindi pa ngayon ng vertical kasi ang ginawa nila 120 na daw si A. Meron pa pong BC. Huwag niyo kalilimutan. So may dala din si BC. May dala din si A. So hindi pwedeng si A 120 Newton. Okay? So hindi 120 Newton ang sagot dito. Marami nang sagot na 120 Newton. So si A merong vertical, merong horizontal. Ano ang pinapakuha? Reaction. So when we say reaction, hindi po AX, AY. Ang kailangan natin ay yung resultant ng dalawa. So pagkakuha mo kay AX, kunin mo si AY, then before yung after nun yung resultant. And huwag kalilimutan, may dalang force si BC. So kapag gumawa ka ng FBD, which will look like this, ipakita ko na nga, baka gusto mong aralin eh. Ganyan. So meron tayong reactions dito, then meron tayong reaction doon. Ito yung BC, ito yung AX, ito yung AY, ito yung 120. Yan. So I do not think, hindi ko sure kung nasusundan nyo yung nangyayari. But this is, it's FPD. Para magka-idea lang kayo. So hindi ko naman nila-expect na mag-guess nyo siya agad-agad. Kasi, I don't know, ako kasi matagal ako mag-guess ng ganito. Kaya marami akong aral nung undergrad ako. So pinaglalaan ko talaga ng oras na i-guess yung topic kasi alam kong mabagal akong gumets ng time na yun. Kasi mababa ang foundation ko. Hindi naman ako galing sa science high school. Ako ay high school and elementary. So sobrang baba yung foundation ko sa science and sa math. So, lahat yun hinabol ko ng college. Kaya mga third year and fourth year na ako nakakasabay sa mga klase ko. Dun, kumbaga yung first year and second year ko, tapos first half ng third year, inubos ko sa pagkahabol ng fundamentals. Kasi marami pa akong hindi alam. So hopefully ma-realize yun na marami pa kayong hindi alam para mas pag-iihan nyo yung pag-aaral. Next, ito nag-discuss na natin. Yan. Ito, may gumawa sa inyo ang kinuha normal force. Shear po ang pinapakuha. Okay, shear stress ng pin. Nasaan ang pin? Ito. Ano yung area ng pin? Circular. Ano yung area parallel dyan? Di ba nakaganon? Parallel. Ito na yun, 5 kilonewton. Yan ang mismo yun. So you have the force na 5. You have the area ng pin. Di ba? 5 over 4, 25 squared. Ay, double shear po yan. Meron dito, meron sa kabila. Sana naalala yung double shear? Diba ganito yung mukha niyan? Yan, meron doon. Yan, so this is your 5, tapos may reaction doon, nating 2.5. Kaya, dinidivide mo sa 2. So 5 over 2A. Yung area. Madali lang din to. So, marami din nagkamali. Anyways. And itong last naman ay example ko lang. Kaya hindi ko na ituturo. Balikan nyo na lang kung gusto nyo aralin. Okay, so next topic natin will be the strain. And yun ay i-record ko na lang. Kasi marami din ako hindi matuturuan na section because of the engineering day. As of Wednesday na yata start na. So i-record na lang natin yung kasunod na topic. And hopefully aralin nyo din yun. Kasi next week, as you have been aware, may quiz tayo. Na short lang naman. Very, very, very short lang. Very short quiz. Kung hindi lalaanan ng kung ano mong dinubin. Kung may pasok, magkakaquiz tayo. Okay lang. 2 item lang siguro. Coverage nun will be para public ito pa rin. Stress. Tapos talagyan natin ng stream yung kasunod na topic. So, you can learn all by solving, practicing. Hindi kayo matututo by just looking, watching. Kahit saan pa kayo manood, si C.E. Baxman yan, or kahit yung pinakamatalinong tao sa buong mundo. You will never learn kung hindi nyo ito-try. Hindi enough. Check nyo ha. Maging self-aware tayo. Enough na ba itong ginagawa ko? Alam niyo naman yan sa result ng exams niyo. Lalabas naman din kung enough eh. It doesn't matter kung 100 hours ka sa isang araw nagsusolve. What's important is yung result ng exam. We can be solving and solving but walang effect. Kailangan may kasabihan sila pinagsabi na study smart, not study hard. So, hindi kailangan na pamatay-matay ka sa pagsasolve.
So you just have to find kung ano yung nag-work talaga para sa'yo. So hanapin mo yung nag-work na study method sa'yo. Basta magkaroon kayo ng, ng trial and error hanggang mahanap yung rhythm. You just have to find that rhythm. Tuloy-tuloy na yan. Sana mahanap mo. You have lots of times naman siguro sa mga kami ninyo. Or kung wala, edi gawa niyo ng paraan para magkaroon kayo ng time. Kasi wala eh, talaga eh. Hindi natin ma-adjust sa difficulty ng exam. And actually, kahit dalian natin yun, hindi na siya worth it. Like kumasa ka, tapos sinadyan dalian ng exam. Ang pangit naman sa tayo nga. Diba? Parang masarap pakinggan pumasa ka dahil pumasa ka talaga dahil marunong ka. So, ayun, pakibukas ang camera natin for ending credits. Screenshot ko lang kung nandito pa rin. Yan. Medyo nalungkot talaga ako sa result ng midterms ninyo. I'm actually hoping ang una na sabi ko, siguro mataas yung scores ng mga ito kasi ang dali na exam. Pero wala. Tingnan natin, hopefully makabawi kayo sa susunod. Hindi ko na hinihirapan na exam ha. Guys, I can actually make it harder for you. Kung gusto ko lang hirapan, hindi ko na ginagawa. Ayoko lang. Ay, yung madali nga eh. Hirapan na tayo. Pero actually, kaya ganoon din naman. Standard naman yun. Ganoon din naman ang lumalabas sa boards. So, yun na yung maximum na pwede kong ibaba yung difficulty na exam. I can make it easier than that. Yun na yun. So, you have to step up your game. Sana. Para magkatotoo yung sinabi ko na 100% passing rate tayo. So, galingan natin. Okay? Oh, okay ka pa? Okay ka pa? Wala kang mga agam-agam sa puso mo, wala kang nararamdamang puot, hinagpis, galit, wala ka naman nararamdamang ganun sa baka naman bigla kang mabasa sa session yun. Shoutout sa iyo, Sir J. Dami pa namang Sir J sa BSU. Mapapaisip naman, sino si Sir J? Sana wala akong mabasang ganun. So, bounce back. May time pa. Marami pa tayong exam. Huwag kayong panghinaan ng loob. Siguro kung next exam, ganun pa din. Medyo kabahan ka na. Pero kung first exam pa lang, may pag-asa ka pa. Tagal pa. Actually, kahit masira mo yung exam mo yun, pwede ko pang bumasa sa susunod na. Pwede ko pang bumasa sa subject kasi ang dami pang assessments. So, ang dami pa. So, sana bumabi tayo. Huwag agad panghinaan. So, there's always a chance. Chance to bounce back. Yan. Yan, wait lang, full screen ko. Lit na yung screen ng laptop ko, hindi ko kayo makita lahat. Sige, smile. Smile tayo habang kaya pa ng mga ngumiti. Smile tayo. 5, 4, 3, 2, 1, smile. So, thank you so much class for listening. So, again, yung next topic natin will be recorded na. And so, do it on yourself in your own time. And hopefully, sa ating quiz next week, which will be very quick lang. Parang isang oras lang yun kasi dalawang items lang. O tatlo. So, again, ang coverage nun will be the strain and stress din. Meron pa din yung previous topic natin. So, i-master nyo yun. And then yung bagong topic, pag naaral nyo na, huwag naman kayong tumigil sana. Kung ano yung tinuro ko, doon na lang din kayo. Mag-solve kayo ng marami pa. Hindi talaga enough. Ako na nagsasabi. Kung ano man yung ibigay ko, hindi enough yun para mamaster niya yung topic. Kung meron pa kayong ibang YouTube channel na pinapanood doon, why not? That's actually better. And narinig ko lang sa isang estudyante, sabi niya sa akin, hindi daw nag-work sa kanya yung YouTube. I mean, yes, mag-watch siya sa YouTube, pero yung pure YouTube, hindi daw nag-work. Mas nag-work daw sa kanya na yung mga nasa books, which I believe, binigyan ko naman kayo. Yung mga problems doon, kasi ang daming problems doon. I-solve mo lahat yun, finish na. Papasa ka talaga. So, kasi again, through practice lang. So, ito, ano pala. Yung, kung okay lang sabihin to. Pero yung mga matataas na score sa quiz, actually, I do not, nag-estudyante ko na sila usually one time, last time. Like, ang galing lang. Hindi ko na-expect yung mga magtatap sa quiz. Na magtatap sila. Kasi pagkilala ko na yung iba doon.
So, again, sipagan nyo. Kaya nyo din. Kaya nyo pumasa. I hope. Okay, so thank you so much class for listening. See you next live kung kailan man ang next exam, next face-to-face natin or online class. Basta yung next meeting natin, wala tayong face-to-face. So yung next week, to be followed dyan. Pag wala akong sinabi, automatic meron. Pero kapag sinabi ako, syempre wala talaga. Basta yung kasunod dito, yung this week, wala na. Yun lang. Okay, so thank you so much. You can leave the meeting. Thank you, sir.